we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch Prayer Meeting. Mabiyayang madaling araw po sa ating lahat. At tayo po ngayon ay muli gaganap sa naisin ng Diyos na magbantay sa pananalangin sa madaling araw sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Talagang kailangan natin ng maraming panalangin. Lalo na batid natin nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen. Pang-6 na taon at 135 ng madaling araw na po tayong nagbabantay sa pananalangin. At salamat sa ating Diyos, tayo ay pinagkalooban ng mga platform na magamit natin. Una, ang platform ng Zoom. Salamat sa Diyos dahil ito tayo ngayon, nagkakatipon sa platform na ito para ganapin ang kanyang kalooban na tayo ay bumunot, we uproot yung mga itinatanim ng kaaway sa pagsapit ng dilim. Kaya salamat din sa ating mga tigapanguna, sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosa Nozuelo, kay Pastora Glory, dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media. Naka-Facebook live streaming na po tayo ngayon. Salamat sa mga nagjo-join at nagko-comment. Kung magjo-join po kayo, mag-comment po kayo para alam natin na naka-join po kayo. Naka-join na po si PMI Susan from Egypt sa ating gawain sa ating Zoom, sa ating Dawn Watch Prayer. Mamaya, after nito, mapapanood na po natin ito sa TikTok, mapapanood na po natin ito sa YouTube, okay, sa Spotify, mapapakinggan natin sa Spotify. Ang ating admin doon ay ang ating kamanggagawang pastora sa POF Jensen City chapter, walang iba kundi si Pastora Sandra Woodruff. July 22 na po ngayon, 2026, at napakaganda po ng mensaheng ating marinig mula sa ating Diyos. Ang topic po natin ay Hold On to Prayer. At ang sasagutin pong tema ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos sa umagang ito, why do we need to hold on to prayer? Bakit kailangan talaga huwag tayong bumitaw sa pananalangin sa harapan ng Diyos? Sinatawagan na po natin ang ating pastora sa POF Kalapandayan Chapter. Walang iba kundi si Pastor Donna Pahe. Nak, is your turn. Amen. Naririnig po na malinaw tayo. Loud and clear, Nak. Amen. Hallelujah. Salamat po sa magandang signal. Thank you, Lord. Muli po, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po, Bishop, kay Pastor, sa lahat po ng mga narito. Talagang testimony pa lang mapapangiti ka na. Talagang nakakatuwa. Hindi lamang talaga excited sa panalangin. Talagang ngayon, itong umagang ito, hindi mo maiisip yung problema mo mamaya eh. Amen? Kaya talagang salamat sa presensya ng ating Panginoon. While we are in His presence, talagang mararamdaman mo ang kapayapaan, ang kagalakan. Kaya sa oras na ito mga kapatid ko kay Lord, napakaganda ng kapahayagan ng Diyos sa buhay nating lahat. Talaga naman pong hindi tayo kailangang huminto sa pananalangin. May mga ibibigay si Lord na revelation. Bakit tayo kailangang bakit natin kailangang panghawakan na tayo ay patuloy na nananalangin. Kaya sa oras na ito mga kapatid ko kay Lord, kung mayroon po tayong Bible, makipagbukasan po kayo sa akin sa Aklat ng Jeremias, chapter 33, verse 2 and 3. Ganito po ang nakasulat. Sabi po dito, Jeremiah chapter 33 verse 2, ganito ang sabi sa kanya, Ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. And verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita
at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay sumandaling yumuko at manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sa umagang ito, Panginoon, muli, Panginoon, mararanasan namin ang katagumpayan. Mararanasan Yes, namin, Sir God. Lord God, biyayang nagaling sa iyo, Diyos. Taya mo, Panginoon, na sa oras na ito ay pagindapatin mo po ang puso at buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Ano man yung nakita mong pagkukulang, ano man, Lord, yung mga pagdududa, ano man yung mga nagawa namin, Lord God, na hindi nakapagbigay ngiti sa iyo, Lord, kami po ay patuloy na nagpapalinis. Kaya mo, Panginoon, na sa oras na ito sa aming pananalangin, Lord God, ikaw ang maitataas, ikaw, Panginoon, ang siyang mabibigyan namin ng parangal. Kaya't, Lord, inaangkin na namin ang magandang signal, walang ulan, sa oras tunay, Lord, pag lumakas ang ulan, hindi ko na maririnig, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, sa magandang panahon. Salamat sa magandang signal. Salamat din, Lord God, sa kagalakan ng buhay ng narito. Kaya, Lord, pinupuri ka namin, inaangkin na namin ng katagumpayan ng lahat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tunay mga kapatid ko kay Lord, muli isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng mga OFW na talagang malalakas. Amen, nandito pa yung kasiglahan, bagamat 1:30 na o ano oras sa kanila. Talaga pong nakikipagpuyatan sila. Amen. Sa ating pong tagapanguna, sa ating senior pastor, sa lahat po ng mga ng mararating ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Talagang hindi lang tayo pang Zoom, hindi lamang sa family ng Prayer of Faith, maging nasa TikTok, nasa YouTube na tayo, nasa Spotify at Facebook, di ba? Makikita natin talaga ang paglawak ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid ko, sa laban ng isang Kristiyano, matinding laban talaga yung pananatiling nananalangin. Amen. Kasi alam niyo po, pinipilit ng kaaway na tayo ay patigilin sa pananalangin. Kasi alam ng kaaway na pag tayo huminto sa pananalangin, mawawala tayo. Amen, sa kamay ng ating Panginoon. Unti-unting manghihina yung ating pananampalataya. Di ba pansin natin, the more that we pray, di ba, the more na talagang andyan ang gawa ng kaaway, sunod-sunod. Kasi gusto ng kaaway, pagurin tayo Gusto ng kaaway, punuin ng negatibo yung ating isipan para mawala tayo sa pananalangin, para mapagod tayo at tuluyang huminto sa pananalangin. Di ba, yun ang gusto ng kaaway. Maaring may isa sa atin dito or maaring may nakakarinig na marami na siyang ipinapanalangin, paulit-ulit, pero parang hindi tumutugon ng Diyos sa kanyang panalangin. Di ba, dumarating sa isipan ng isang tao na iririnig pa kaya ni Lord yung panalangin ko? Pero nung nakaraang Monday, pinaliwanag sa atin ng ating Pastora Jessie that truly God's answered our prayer. Amen? Nakita natin kung talagang ang Diyos ay tumutugon sa bawat isang nananalangin sa Kanya. Amen? Kaya't sa mga panahon na may mga Kristiyano, may mga tao, even not Christian, na parang yung panalangin nila is hindi pa naririnig, at andoon yung kanilang isipan na huminto na lang sa pananalangin, doon talagang nagkakaroon ng lakas ang loob ang kaaway upang lalo siyang ligligin. Amen. Kasi hindi naman po ibig sabihin, mga kapatid ko kay Lord, na hindi natin nakikita yung pagtugon ni Lord, hindi natin nakikita yung mga answered prayer, even doon sa mga simple nating na panalangin, nangangahulugan po na wala nang ginagawa si Lord. Amen. Kasi nakikita natin na parang walang ginagawa. But behind that scene, tunay may ginagawa ang Diyos. Amen. May inaayos ang Diyos, hindi lamang sa ating sarili. May inaayos ang Diyos maging sa bawat pangyayari na magaganap sa atin once natanggap na natin yung answered prayer. Amen. Kahit sa oras na to, dun sa tekstong ating nabasa, ito po yung kalagayan ni Prophet Jeremias, na kung saan talaga yung buong Jerusalem is nakakaranas ng pagdurusa. Kumbaga nakakulong sila doon sa gawa ng mga Babylonia, 'di ba? Kinakakulong kasama dito si Prophet Jeremias na nakakulong dahil sa kanyang paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Kumbaga yung pakiramdam nila dito, mga kapatid ko kay Lord, wala nang pag-asa Parang wala nang magagawa. Amen po. At sa ganitong pagkakataon, doon nagsalita si Yahweh. At ang sabi nga po sa kanya, tumawag ka sa akin at tutugunin kita.
Amen. Sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo yung mga magagandang bagay, mga mahihiwagang bagay na hindi mo pa nalalaman. Di ba napakagandang paalala ito para doon sa isang Kristiyano na parang wala ng pag-asa, na gusto nang tumigil sa pananalangin, pero naroon yung tinig ng ating Panginoon na nagsasabi, tumawag ka sa akin, anak, kasi tutugunin kita, kasi ipapakita ko sa iyo mga magagandang bagay. Amen. Sapagkat kapatid ko sa Panginoon, kapag tayo po ay nananalangin, hindi lamang naman doon sa mga answered prayer tayo, di ba, naghihintay. Amen. Kasi katulad lamang ngayon, nakirinig po natin yung mga testimony na habang sila'y araw-araw na nananalangin sa Dawn Watch, may ibinubukas ang Diyos sa isipan nila. Amen. May nire-reveal si Lord sa puso nila na may isa dyan na nahihiya, may isa dyan na bakit nga na nagkakaroon ng revelation sa araw-araw na pananalangin niya. Amen. Kahit sa oras na to mga kapatid ko kay Lord, nais ni Lord na sa ating pananalangin, sa bawat araw, makikita niya sa atin yung isang puso na laging nababago. Amen. Kaya bakit tayo kailangang hindi huminto sa pananalangin? Gayong ang Diyos ang siyang nagsabi sa atin na tumawag ka at tutugunin kita. Amen po. Kaya sa oras na to mga kapatid ko kay Lord, ang ating pong topic, hold on to prayer. Ang ating tema po, why do we need to hold on to prayer? Bakit natin kailangan panghawakan ang ating mga panalangin? Or bakit tayo kailangang manalangin? Huwag tayong hihinto. Amen. Bilang point 1 natin mga kapatid ko sa Panginoon, why do we need to hold on to our prayer? Bilang point 1 po, because God's revealed Himself through our prayers. Ang Diyos po ay nagpapakilala pag tayo po ay nananalangin. Amen po. Kung babasahin po natin yung verse 2 ng tekstong ating binasang, sabi dito ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Pansin po natin mga kapatid ko sa Panginoon, bago po sinabi ni Yahweh na tumawag ka sa akin, tutugunin kita, nagpakilala muna siya. Ipinakilala niya muna ang kanyang sarili na Jeremias, ako ang humugis ng buong daigdig, ako ang humugis sa iyo, Yahweh ang aking pangalan. Amen. Ipinapakilala niya rito yung kanyang sarili na tunay siya ay isang makapangyarihan. Amen. Tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon. Pagdating po sa pananalangin, kumbaga, ang panalangin natin ay hindi nakasalalay sa kung anong kakayanan meron tayo. Amen. Ang pananalangin po natin ay nakasalalay doon sa kapangyarihan ng Diyos na ating pinapanalanginan. Minsan mga kapatid ko kay Lord, maraming beses sa ating buhay talaga na dumadaan tayo sa mga problema. Kung kaya't minsan sa tingin natin, hihinto na lang ako sa pananalangin kasi the more naman ako nananalangin, the more naman ako din sinusubok, the more naman din dumadami yung mga problema. Kung kaya't, kasi po, doon ka nakatuon sa laki ng problema. Amen. Kaya't madali kang panghinaan, madali mong makita yung mga negatibo na nakapaligid sa'yo. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, kung nakikilala mo ang Diyos na pinapanalanginian mo at that moment, magkakaroon ka ng lakas ng loob upang magpatuloy at huwag huminto sa pananalangin. Amen? Kasi po, pag tayo po ay nananalangin, hindi naman tayo nagsasalita doon sa tao na may limitasyon Di ba hindi tayo nagko-confess sa kanila na kung saan may limitasyon at hindi nila kayang ibigay yung ating mga pangangailangan. Tandaan nyo po, once tayo po ay nananalangin, tayo po ay nakikipag-usap, mga kapatid ko sa Panginoon, doon sa isang makapangyarihang Diyos na siyang humugis, na siyang lumikha sa iyo. Amen. Kung kilala natin ang Diyos, hindi tayo madaling panghinaan ng loob kung matagal yung panalangin na tugunin ng ating Panginoon. Kasi alam natin na yung ating pinapanalanginanan, iibibigay sa takdang panahon ang nais mo. Kung sa tingin mo doon sa taong pinagkokonfesan mo is imposible sa kanya, hindi niya kayang ibigay ang panalangin mo. Kapatid, doon sa isang kinakausap mo habang ikay nananalangin, di ba walang imposible sa kanya. Sabi nga po sa aklat ng Mateo chapter 19 verse 26, sa tao ito'y posible. Ngunit sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Amen. Ang Diyos na yan, kapatid, ang siyang nilalapitan natin kung tayo po ay nananalangin.
Pansin po natin mga kapatid ko sa Panginoon sa ating tekstong nabasa. 'Di ba? Nung sila nakakulong sa kamay ng mga Babylonia, hindi muna agad-agad binigyan ni Lord ng kumbaga magandang sitwasyon or ng katugunan yung kanilang pinagdadaanan. 'Di ba? Bagkus mga kapatid ko sa Panginoon, ipinakilala niya muna ang kanyang sarili kay Jeremias. 'Di ba? Makikita natin talaga na sa pagpapakilala ng Diyos at sa patuloy nating pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, doon tumitibay yung ating pananampalataya. Kasi sa panahon ngayon talaga Lord, pagalingin mo muna ako. Lord, kailangan ko makita muna yung himala para susunod ako sa iyo, Panginoon. Pero lagi nating naririnig sa ating tatay pastor, kabaliktaran ng katwiran ng Diyos. 'Di ba? Maniwala ka muna at doon mo makikita ang Amen. kanyang himala. Yun yung nais makita ng Diyos sa buhay natin mga kapatid ko sa Panginoon. Kung ating pag-aaralan nga po, 'di ba, yung buhay po ni Simon Pedro, 'di ba? Sabi niya nga, siguro sila Simon Pedro at that time, nung gabing yun, talagang ginawa na nila lahat ng technique nila 'Di ba? Hinagis-hagis kung saan-saan na siguro yung lambat para lamang makakuha sana ng kahit isang isda. Pero ang sabi nga po, Panginoon, magdamag na kaming tunang huli ng isda, pero wala naman talaga kaming nakita. Wala kaming nahuli, Panginoon. Pero dahil sa sinabi mo na ihulog namin dito, banda dyan, banda dito, gagawin namin. Amen. At doon pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan dahil sumunod po si Simon Pedro sa sinabi ng ating Panginoon na ihulog niya ang lambat. Amen po. Doon sa bandang itinuro ng ating Panginoon, doon niya nakita kung paano talaga kumilos ang Diyos sa buhay niya. Amen. Ganito rin kapatid ko sa ating buhay. Minsan sa palagay natin, yung panalangin natin, parang ang tagal-tagal. 'Di ba? Pero alam niyo po na habang tayo nananalangin, habang hinihintay natin yung ating panalangin, may inilalagay si Lord sa ating puso na kung saan yun yung kapayapaan na habang tayo naghihintay sa ating pananalangin, mararanasan natin ang kagalakan. Amen po. Kasi naman kapatid ko kay Lord yung himala, kadalasan talaga yan, nagsisimula yan sa pagsunod natin sa salita ng ating Panginoon. Kaya pag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka niya, pagpapalain ka niya. Amen, sapat na yun upang tayo magpatuloy. Pag sinabi niya na tutugunin ko anak ang iyong mga panalangin, sapat na yun kapatid upang tayo wag tumigil sa pananalangin. Amen. Dahil sabi ko nga po kanina sa introduction natin, ito yung pinakamahirap na laban ng isang Kristiyano, yung manatiling nananalangin na sa tingin niya ay hindi na kumikilos ang Diyos sa buhay niya. Pero kapatid ko sa Panginoon, sa likod ng mga pangyayaring yan, hinahanda ka ng ating Panginoon. Amen. Tinitignan niya kung pag binigay ko na ba anak yung answered prayer mo, hindi ka kaya mawala. Pag pinagyaman na kaya kita anak, nabibigyan mo pa kaya ako. Baka naman kung saan-saan ka ng bansa lupalop, hindi mo na maharap mag-dawn watch. Diba? Baka kung saan-saan ka na, baka sa ganda na ng yung gadget, hindi mo na rin malagyan, hindi mo na malagyan yan ng Zoom. Diba? Yun yung nais ng Diyos Makita niya muna yung kanyang bibigyan. Ayusin niya muna ang lahat ng bagay na ito bago niya ipagkakaloob yung hinihintay natin. Amen. Kasi totoo naman po sa isang tao talaga mananalangin ka talaga, paghihingi ka lamang ng tulong Diba? Pero hindi naman talaga yun yung layunin ng Diyos sa buhay natin Dahil sabi ko nga kanina sa mga testimony ating narinig, nakita natin kung paano binubukas ni Lord yung ating kamalayan. Amen. Sa mga bagay-bagay na dapat ginagawa natin ayon sa kanyang kalooban. Diba? Natututo tayo. Diba? Nakikita natin kung ano yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, na itutuwid tayo. Yun yung nais makita ng Diyos sa buhay niya, sa buhay natin mga kapatid ko sa Panginoon, na habang tayo nananalangin, patuloy na tayong binabago ayon doon sa kanyang kalooban. Amen po. Kaya sa oras na ito mga kapatid ko sa Panginoon, ipinapaalala ng Diyos sa ating lahat. Ang Diyos po ay higit na interesado doon sa ating pagkatao. Amen. Hindi doon sa mga bagay na ipagkakaloob niya sa atin. Amen po. Kaya sa oras na to, matagal pa man yung panalangin mo dumating, yung problema mo ngayon sa iyong pamilya, wala pa man ikaw nakikitang katugunan, nakakaramdam ka man ngayon ng pagkahilo o may nakikita mang pagtaas ng BP dyan sa blood pressure na instrument.
Kapatid, pag sinabi ng Diyos, magaling ka na, magaling ka na. Pag Amen. sinabi ng Diyos, anak, Amen. pagpapalain kita, pagpapalain kita. Amen. Yan, ganyan ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Amen po. Sabi niya nga ako si Yahweh, lumikha ng langit at ng lupa. Kung naibigay niya nga po sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan na hindi natin kayang gawin. Di ba? Walang sino mang tao, pag dugtong-dugtungin niya man yung kanyang lakas, makakabuo ng kabundukan. Amen po. Walang sino mang magaling na makakapagpatubo ng isang puno na siyang pwedeng mamunga ng sagana. Amen. Tanging ang Diyos ating mga panalangin, yan ay tutugunin. Even yung mahirap na panalangin, even yung tingin natin ay imposible, yan ay tutugunin ng ating Panginoon. At siya po ay patuloy na kumikilos sa ating buhay kahit hindi pa natin nakikita ang kanyang katugunan. Amen. Yan po ang ating unang puntos, mga kapatid ko sa Panginoon. Why do we need to hold on to our prayers? Because God revealed Himself through our prayers. Ang ating point 2 po, bakit kailangan tayong manalangin? Because prayer is an invitation from God. Amen. Di ba napakaganda, mga kapatid ko sa Panginoon? Sabi niya sa verse 3a, sabi niya, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Amen, di ba? Napakagandang paanyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Mapapansin natin talagang yung invitation ng ating pananalangin, hindi ito galing kay Tay Pastor Alex. Hindi ito sinabi ni Tay Pastor na gagawa ako ng isang Zoom na kung saan ng lahat ng mga manggagawa sa obasang ito is mananalangin. Hindi po ito plano lamang ng ating Panginoon o ito'y maaring panukala ng ating tatay, pero ang Diyos ang siyang nagpatupad. Amen. Mapapansin natin ang panawagang ito ay tunay na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi ko nga po, hindi lamang ito idea ni Tay Pastor. Ito ay kalooban ng ating Panginoon. Amen po, hindi tayo magkakaroon ng lakas ng loob sa ating Panginoon na lumapit kung hindi tayo iniimbitahan, kung hindi tayo binibigyan ng invitation. Sabi ko nga po sa isang birthday party, di ba, pag binigyan ka ng invitation, parang feeling mo, di ba, special ka, feeling mo welcome na welcome ka, kasi binibigyan ka nila ng invitation Di ba? Si Kapitan nga lang sabihin sa iyo na, Donna, pumunta ka sa munisipyo kasi may ayuda, yung porlip, ano ba yun? Porlip. Di ba? Tuwang-tuwa ka kapag nakalista na yung pangalan mo, pero hindi ako nakalista wala kami sa listahan. Di ba? Di ba? Tuwang-tuwa ka na kasi andun yung pribilehiyo na ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon, na yung nag-aanyaya sa yung manalangin everyday is yun yung gumawa ng langit na nakikita mo, even ng mga bituin, even ng araw na nakikita mo, even ng buwan. Amen. Siya yung nagsasabing, anak, manalangin ka. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Di ba? Napakagandang paanyaya. Lumapit ka sa akin, makipag-usap ka sa akin. Kasi gusto ko tugunin yung mga panalangin mo. Di ba? Yun yung nais ipaliwanag sa atin ng ating Panginoon. Bakit kailangan wag tayo huminto? Dahil ito'y paanyaya sa atin ng Diyos. Dito natin makikita yung kagandahang loob ng Diyos na habang tayo nananalangin, ipinapakita niya sa atin. Kapatid, hindi ang Diyos, amen? Hindi ang Diyos ang siyang, kumbaga, hindi tayo dapat ang siyang humahabol sa pagpapala. Yan ang sabi ng ating Panginoon Ang pagpapala ang siyang hahabol sa atin kung tayo po ay laging nananalangin sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi niya, tumawag ka sa akin. Pinakita ng Diyos dito na handa kang tanggapin ng Diyos kahit sa oras na ito'y pagod ka na. Di ba? Handa kang tanggapin ng Diyos, papakinggan ka ng Diyos kahit na paulit-ulit yung panalangin mo. Kahit na makulit ka, handa ka pa rin tanggapin ng ating Panginoon. Yan po yung invitasyon niya sa ating lahat. Kung ating nga pong pag-aaralan, napakinggan ko kagabi yung kay Pastor sa ating Pastor Pastor Eugene. 'Di ba yung alibughang anak? Hindi perpekto yung kanyang anak. Pero nakita natin na talagang nang lumapit yung kanyang anak, papalapit sa kanya, 'di ba? Tumakbo siyang, talagang sinalubong niya ito ng punong-puno ng kagalakan. 'Di ba? Kahit makulit yung anak niya, kahit nilustay ang lahat ng ibinigay niyang mana. Ganun din po sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon. Kahit gaano tayo kakulit, kahit gaano tayo hindi naging karapat-dapat, iniimbitahan tayo ng ating Panginoon. Amen. Binibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon na tayo makalapit sa Kanya. Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng self-pity,
Kumbaga, ilayo natin yung ating sarili dahil nahihiya na tayo, natatakot na tayong lumapit. Diba? Kasi sa dami ng mga ginawa nating kasalanan, ang gusto ng Diyos dahil sa iyong karumihan, lumapit ka sa ating Panginoon at ikaw ay kanyang tutugunin. Amen po. Kasi doon natin matatagpuan yung kapatawaran niya, doon natin mararanasan yung kagalingan, doon tayo magkakaroon ng panibagong lakas. Amen. Kapatid, ang Diyos po, hindi yan naghahanap ng kumbaga yung magandang manalangin. Sabi nga, dapat excited ka lang tuwing umaga. Diba? Sabi nga, dapat nga daw naka-on cam. Pero nawaan nyo na po ako ngayon habang nagbubuntis. Diba po? Kaya dapat talaga na makikita talaga yung excitement sa buhay ng isang taong nananalangin. Makikita ng Diyos yung isang puso na talagang naroon yung handang magbago, handang magpatawad. Diba? Naroon po, mga kapatid ko, sa Panginoon, sa puso natin, doon nakatuon ang ating Panginoon. Sabi ko nga po, yung panalangin natin, hindi lamang dapat ito listahan ng mga pangangailangan natin. Dapat ito yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Na para bang yung isang isang tatay, 'di ba? Kung paulit-ulit na lumalapit lamang yung anak, hihingi lang. 'Di ba? Tapos pagka wala nang pangangailangan, hindi man lang niya makumusta. 'Di ba? Ganun minsan nararamdaman nga naman ng OFW eh. 'Di ba? Pag magcha-chat, may pangangailangan. Pag wala silang pangangailangan, di ka man lang makumusta. Yun yung mga momento ng mga OFW. Pero salamat sa Panginoon sa mga OFW natin na manggagawa sa ubasan ng prayer of faith. Dahil sabi niya nga, nariyan ang mga spiritual family. Hindi man kami nagsasalita, nararamdaman nila yung nararamdaman namin. Amen. Kasi yun ang ginagawa ng ating Panginoon. Talagang ipaparamdam niya na may kapamilya ka. Amen, na anak ka niya habang tayo po ay nalanalangin. Na kag nasasaktan ka, nasasaktan din yung iyong ama. Na pag ikay pinagpapala, masaya rin ng iyong ama. Amen. Amen, ganito rin po. Ganito ang ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Minsan, hindi man natin maiwasan yung mga pagsubok. Minsan, hindi man natin maiwasan yung mga kahirapan. Amen po, pero ang sabi nga ng ating Panginoon, sapat yung presensya ko. Na habang ikay nananalangin, makakaramdam ka ng kasapatan. Amen, makakaramdam ka ng kagalakan. Dahil yun po yung nais ipagkaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isang nananalangin sa Kanya. Amen po, yung makilala natin na ang puso mo, kapatid, ang siyang nais ng ating Panginoon. Na ikaw ay nasa puso niya. Amen po, nais niya na habang tayo nananalangin, mas lumalim pa tayo. Mas matuto pa tayo magtiwala sa Kanya. Makita natin na yung layunin ng panalangin natin hindi lamang humingi. Amen, bagkos magpasalamat at laging kausapin ang ating Panginoon. Nang sa ganun po, lalo pang lumalim yung relasyon natin sa harapan po ng ating Panginoon. Amen po, naniniwala ko kapatid ko sa Panginoon na sa oras na ito, hindi pa man natin nakikita yung pagtugon niya sa mga panalangin natin. Hindi siya nawawala. Amen po, minsan tayo nawawala, pero sabi ko nga po, willing pa rin si Lord. Iniimbitahan ka pa rin niyang manalangin araw-araw. Pinagkakalob niya pa rin yung way upang lalong lumalim yung relasyon mo sa Kanya. Nariyan ang pananalangin, kapatid ko, sa Panginoon upang makilala mo yung pagpapakilala niya na siya ay tunay na makapangyarihan na handang magkaloob po ng ating mga pangangailangan. Even yung paulit-ulit nating pananalangin dito sa Dawn Watch, pansin nyo po, no? Papanalangin natin sila Bishop, then yung mga pangangailangan, yung paulit-ulit na attendee na nandito. Pero, di ba, ang saya ng pakiramdam na pagkatapos kahit na yung same prayer din kahapon, kahit yun din yung maririnig mo ngayon, pero nandun yung kagalakan, andun yung kasiguruduhan mo na sa buong maghapon, di ba malakas ka na kasiguruduhan mo na sa buong maghapon, andun yung divine protection, kahit pa ulit-ulit yung pananalangin natin. Di ba, mapapansin po natin mga kapatid ko sa Panginoon, hindi nagsasawa ang Diyos sa bawat panalangin natin. Kung titingnan nga natin yung babaeng balo nga, oo, na paulit-ulit siyang pumupunta doon sa masamang hukom. Di ba ang sabi nga ng masamang hukom, ibigay na nga lang yung gusto niya kaysa makulitan pa ako sa kanya. Di ba? Kung nagawa nga ng masamang hukom na ibigay yung pangangailangan, yung hinihingi ng babaeng balo ito, ang Diyos pa kaya, hindi niya kayang ipagkalob yung paulit-ulit nating pananalangin. Amen. Di naman makulit si Lord. Bakit natin inuulit-ulit yung panalangin natin? Ang gusto lang talaga ni Lord, maglambing tayo sa Kanya.
Inutusan niya tayo, patuloy tayong manalangin. Hindi naman nakukulitan si Lord. Sabi ko nga, kahit paulit-ulit yan, excited pa rin si Lord na marinig yan galing sa bibig natin. Amen. Yung mga pangangailangan natin, kahit paulit-ulit nating hinihingi yan, nais pa rin ng Diyos marinig yan. Kasi paulit-ulit niya pa rin naman ipagkakalob yan eh. Amen po. Kasi doon tayo nagkakaroon, kapatid ko sa Panginoon ng kagalakan dahil yung paulit-ulit nating pananalangin, paulit-ulit din tinutugon ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid ko kay Lord, kung si God na nagbukas, nagbigay na ng panyaya sa atin, sino tayo para hindi pa tayo tumugon dun sa invitation na yon? Amen po. Siya yung nagbigay ng daan upang lalo pa natin siyang makilala. Kaya bakit tayo hihintong manalangin? Hindi naman kailangan nga ni Lord yung ating mga salita. Ang gusto lamang niya talaga is bumabad tayo sa kanyang presensya. Kaya't sa palagay natin, parang mabigat pa yung buhay natin. Sa tingin mo, hindi ka pa gumagaling. Sa tingin mo, kulang na kulang pa yung hawak mong pera. Diba? Kapatid ko sa Panginoon, manalangin ka lamang. Amen. Magkakaroon ka ng lakas ng loob upang makita mo po yung nais ipakita sa iyo ng ating Panginoon. Sapagkat mga kapatid ko kay Lord, yung paanyaya na ito ay isang sagdal, isang banal. Amen po, yung Diyos na siyang lumikha ng buong sanlibutan ang siyang nag-aanyaya sa iyo sa oras na ito. Huwag kang hihinto sa pananalangin dahil ipapakita ko sa iyo yung mga mahihiwagang bagay. Amen? Na kapag lumapit ka sa akin, tutugunin kita. Kahit ano pa yan, kung sa tingin mo imposible, gagawin kong posible dahil ako ay isang Diyos na makapangyarihan na siyang lumikha ng buong daigdig. Ito po ang sabi ni Yahweh. Amen po? Yan po yung ating point 2 mga kapatid ko kay Lord. Kung kanina po sa ating point 1, God reveals Himself through our prayers. Ang ating point 2, prayer is an invitation from God. At ang ating point 3 po, why do we need to hold on to our prayers? God reveals mysteries and great things to those who truly trust Him. Tunay na ang Diyos ang siyang magpapakita ng mga mahihiwagang bagay na hindi pa nakikita ng bawat isang nagtitiwala sa Kanya. Amen po. Alam niyo po, ito yung pinakamagandang bahagi na pangako sa atin ng ating Panginoon. Amen. Hindi niya lang sinabing sasagutin kita. Bagkos sinabi niya pa, magpapakita pa ako sa iyo ng mga magagandang bagay. Di ba napakalalim na salita? Maraming tao kasi nananalangin, hihingi lamang sila. Di ba sabi ko nga kanina? Ngunit ipinapakita ng Diyos sa atin, sa buhay ng bawat isang nananalangin, na kapag tayo po ay nananalangin, hindi lamang tayo tumatanggap ng pagpapala. Tumatanggap din tayo ng kapahayagan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Pansinin po natin sabi niya kanina, 'di ba? Tumawag ka, sasagutin kita at magpapahayag ako sa iyo. 'Di ba ibig sabihin nito mga kapatid ko sa Panginoon, ang kapahayagan ng Diyos ay talagang tuloy-tuloy dun sa bawat isang nakikipag-usap lagi sa kanya. Ganito rin po sa buhay natin. Maaring gusto mo agad-agad malaman yung plano ng Diyos sa buhay mo. Ngunit ang sabi ng Panginoon, sandali lang. Amen, tumawag ka muna sa akin at magpapakita ko sa iyo ng magagandang bagay. Kasi po, pag nalaman natin agad-agad yung direksyon ng Diyos, di ba papangunahan na natin siya? Pero pag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, kahit hindi pa natin nalalaman ang Kanyang plano sa atin, naroon yung ating paglalim at paglago ng ating pananampalataya. Sabi ko nga po, hindi agad-agad ibubunya, hindi agad-agad ipapakita yan ng Diyos yung kanyang tugon. Amen. Hinahanap niya yung isang puso na laging handang humingi, na laging handang magpasakop at handang lumapit sa Kanya. Kaya nga ang sabi, ang lihim ng Panginoon, sabi sa Aklat ng Mga Awit, chapter 25, verse 14, ang lihim daw ni Lord ay doon sa mga taong handa at may takot sa Kanya. Amen. Doon niya daw ipinapakita yung kanyang lihim. Doon niya ipinapakita yung kanyang naisin. Doon niya ipinapakita yung laman ng kanyang puso sa bawat isa na may takot, may banal na pagkatakot sa kanya. Amen po. Kung kahit habang tayo po ay nananalangin, di ba nagkakaroon tayo ng banal na pagkatakot? Doon nababago yung ating sitwasyon araw-araw. Amen. Doon natin nakikita yung ating pananaw na nababago doon sa pagtugon natin sa ating mga pinagdadaanan. Sabi ko nga po noong una, Lord, bakit nangyari sa akin ang bagay na ito? Pero pinapakita ni Lord sa akin sa araw-araw kung pananalangin, anak, napakaganda ng plano ko sa iyo.
Amen. Dahil yun yung nais makita ng Diyos sa buhay natin. Sa tingin natin ang pangit, pero po yun ang pinaka-the best na plan ni Lord sa atin. Amen po. Nakikita natin dun sa ating tekstong pinag-aralan kanina babagsak na sila Jeremias. Pero sabi ng Diyos sa kanya, magpapakita ko sa iyo ng mga mabubuting bagay. Amen. Ipapanumbalik ko sa bayang ito ang aking pagpapala. Ang aking pag-ibig ay ipaparanas kong muli sa kanila. Yan po ang nais ng Diyos makita sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon. Na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, magpapakita pa rin ng mabubuting bagay ang Diyos sa buhay natin. Maaring ang nakikita mo ngayon, yung sakit mo, pero nakikita ni Lord na magaling ka na. Amen. Ang nakikita ko ngayon sa akin, sa aking physical na pangangatawan, parang hinang-hina. Pero ang nakikita ni Lord sa akin, isang matagumpay na Pastora Donna. Amen. Ang nakikita ni Lord, ang nakikita ko sa iba na parang hirap na hirap, pero ang nakikita ni Lord sa kanila ay pinagpala. Amen. Yun yung nais ipakita sa atin ng ating Panginoon. Nagre-reveal si Lord ng mga mabubuti at mahihiwagang bagay na hindi pa natin nakikita. Dahil ang nais niya sa ating pananalangin, lalo pa tayong mahinog. Kaya huwag tayong hihinto, mga kapatid ko sa Panginoon. Habang hinihintay natin ang lahat ng mga pagpapala sa ating mga panalangin, ihahayag ng Lord ang bagay na ito sa takdang panahon. Kaya hayaan natin, mga kapatid ko sa Panginoon, matulad tayo po sa buhay ni Jose, di ba? Bagamat ang pangit ng mga naganap, bandang huli po, katagumpayan ang pinagkaloob ni Yahweh sa kanya. Amen. Kaya sa oras na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, hayaan po natin na sa ating buhay paglilingkod, makita sa atin ang isang ganap at hindi nananawa, hindi titigil sa pananalangin. Hayaan natin ng bawat isang Kristiyano po ay maabot ng ating panalangin. Huwag natin pagsawaang ilapit araw-araw ang lahat ng ating mga suliranin. Amen. Dahil ang Diyos po, handang magkaloob, handang magpala, handa tayong pagalingin at handa niyang iparanas ang kanyang pag-ibig po sa bawat isang patuloy na nananalangin at hindi humihinto. Amen po. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Ire-recap lang po natin ang ating pong topic, hold on to our prayer, at ang ating pong tema, why do we need to hold on to prayer? God reveals Himself through our prayers. Prayer is an invitation from God, and God reveals mysteries and great things to those who truly trust Him. Salamat po sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Thank you, Lord Hallelujah. God. Diyos, sa oras na ito, Panginoon, tunay po, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na siyang lumikha ng langit at ng lupa, ng aming buhay, naghugis ng aming mga katawan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo po ang buhay ng bawat isang narito ay natuto, Panginoon, narinig ang kapahayagan mo na hindi kami hihinto sa pananalangin. Dahil Lord God, Ikaw ang siyang nagpapakita, nagpapahayag, Panginoon, ng mga mabubuti at mahihiwagang bagay na hindi pa namin nakikita while we are praying. Kaya sa oras na to, Panginoon, salamat po. Ikaw ang siyang naitaas namin, Ikaw ang nabigyan namin ng kapurihan. Ito ang aming pasasalamat sa iyo, kalakip po ng aming pusong laging nagtitiwala at nananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ng naghayag ng kanyang mabuting balita sa atin ngayon. Buhay ni Pastora Donna Tekenak sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos na aming narinig. Tunay, mga kapatid ko sa Panginoon, minsan talaga ay tagal natin maghintay sa answered prayer. Tama po ba? Pero yun ang nais talaga ni Lord sa atin. Okay? Na matuto tayong maghintay sa mga bagay na naisin niya. Dahil tutugon naman talaga siya. Tama po ba? Kaya nga sabi nga sa atin ng ating teksto ay tumawag tayo sa kanya at sasagutin niya tayo. Hindi sinabi ng Diyos na humanap ka ng ibang paraan o dumiskarte ka. Hindi niya sinabi na sarilin mo ang problema mo. Ang sabi niya ay tumawag ka sa akin. Naliwanag po ba yun? Kasi ang tao talagang lagi nahuhuli ang prayer lagi nahuhuli ang Diyos Didiskarte muna, gagawa muna ng paraan. Ang Diyos na nagsabi. Hindi naman niya sinabi, sige, baga ko lumapit sa akin, humanap ka muna ng ibang paraan, ha? Hindi naman niya sinabing ganun, O kaya naman sabihin na, sige, sarilinin mo problema. Ang sabi nga ng ating Panginoong Jesus,
Lay unto me. Pinapalapit niya tayo. Lay unto me all your problems. Ibigay daw natin ang lahat sa kanyang harapan. Ang lahat ng ating mga burden. Lay unto me all your burden and I will give you rest. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, it's about time. Pahalagahan natin ang manalangin. Sabi nga ng preacher nga natin, sinagot niya yung tanong na bakit kailangan natin panguhakan ng panalangin. Okay? Kasi sa pananalangin, sabi niya, God reveals Himself through prayer. Napangawakan natin ang panalangin sapagkat hinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Puntahan natin yung unang verse. Nagpakilala muna sa God, di ba? Sabi niya. Ano sabi niya dun sa unang verse na binasa natin? Ganito ang sabi niya sa kanya, ako ang lumikha, humugis at nag-ayos ng buong mundo. Yahweh ang aking pangalan. Ang linaw po, no, mga kapatid ko sa Panginoon. Kailangan tayo manalangin para sabihin natin, Lord, ikaw ang kailangan namin. You are great. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming kalasag. Kaya tanong, laki, first priority na ang prayer. Dapat first priority, very early morning, manalangin tayo. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, dalangin ko, tumimon sa ating puso mga na ipahayag na salita ng Diyos sa atin. Okay? Tandaan po natin ito. Habang tayo, sa basa ng Prayer Faith Church, ay walang tigil sa pananalangin. Tunay mararanasan natin ang Diyos gumagawa ng himala. Amen? Nakita naman natin yung isang halimbawa ng Biblia. Nanalangin sila para kay Pedro. Ang nangyari? Hindi pa nga sila naniwala. Tama po ba? Yung Pedro nakakulong ay nandun na sa pintuan ng mga nananalangin at kumakatok. Gusto ba natin makaranas ng ganang himala? Amen? Minsan ayaw natin paniwalaan na kaya ng Diyos ang lahat. Kontrolado niya ang lahat. Okay? Kaya patuloy tayong manalangin. Kaya kung iba hindi pinapalagan, let it be. Kaya darating naman isang panahon, talaga pahalagaan din nila. Kapag natuto na sila sa sitwasyon. Sabi ko, madalas, huwag tayo magpaturo sa sitwasyon. Magpaturo tayo sa salita ng Diyos. O kaya naman, matuto na tayo sa naranasan ng iba na hindi tumugon sa harapan ng Diyos. Ano nangyari sa kanilang buhay? Napariwala, napahama. Mga kapatid, huwag natin bitawan ang pananalangin lagi. Okay? Kaya pray pa rin tayo dun sa ating lunch date prayer kay Lord. Okay? May lunch date tayo. Meron na tayong almusal, meron na tayong hapunan, pananghalian. Okay? At magiging 3 times a day na tayo nagpipray sa harapan ni Lord. Later on na natin problemahin yung pamerienda sa umaga at merienda sa hapon. Amen? Meron na tayo bukang liwayway at takip silim. At ang pinagpipray natin muna ngayon ay ang pananghalian. Amen. Masarap kaya kung tayo na naghahapunan sabay-sabay, ano pakiramdam natin? Di ba? Lalo na kapag manananghalian tayo ng sabay-sabay din. Kaya patuloy tayo manalangin. Huwag na huwag tayong bibitaw. Dahil nakatitiyak tayo sa takdang panahon. Ano man ang ating sinabi sa Diyos, siningi sa Kanya, tunay tutugunin niya. Kaya ano man ang ating mga pinagdaraanan ngayon, kapatid, huwag tayong bibitaw sa panalangin sapagkat ang Diyos na ang nagsabing, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Okay. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi ito magmamali. Hindi siya sinungaling na Diyos. Ang sabi niya sa atin ngayon, tumawag ka sa akin. Call unto me and I will answer you. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.